A nice day everyone! Si Frenchie pumutang sa bangko at ako naging guarantor noon. Kaya lang, nasa Pilipinas na po siya ngayon. Kaya ako ang sinisingil ng bangko sa utang niya. Sa totoo lang, wala po akong nakuha doon kahit piso na ilibre niya lang po ako ng lunch isang beses. But before we continue, let me give you a brief story. So ito guys, yung nag-message sa atin ay first time OFW dito sa Hong Kong. And as of now, siya po ay 7 months pa lang sa kanyang mga employer. At ito po, nag-worried siya kasi siya daw po ang tinatawagan ng bangko para singilin dun sa utang ng kanyang kaibigan. Kasi siya daw po ang nakapirma nga. And ang sabi daw po sa kanya ng bangko, kapag hindi siya nagbayad, kukontakin nila yung kanyang employer. At natatakot siya, baka daw po siya mawala ng trabaho. So, worried ang ating kababayan. And ito guys, i-ano ko din kayo, yung kaibigan niya po ay kakapirma pa lang ng pangalawang kontrata sa kanyang employer at nakahulog din daw po ng dalawang beses. So ito guys, kaya daw po siya nakapunta rito sa Hong Kong dahil nagpatulong daw po siya dun sa kaibigan niya na nasa Pilipinas na ngayon, nagpatulong daw po siya na makahanap ng direct employer. And natulungan naman daw po siya. And even sa financial, nakautang din daw po itong nag-message sa atin. Si sender, nakautang din daw po siya ng pang-financial na gagamitin sa pag-abroad. Pero sabi niya, pero ate, fully paid na ako at may tubo pa kasi yung una at pangalawang sahod ko talagang nagbawas lang ako doon ng pang-budget ko at ibinayad ko po yun sa kanya. So yun, lahat-lahat. Grabe ha. So, parang yung utang na loob niya po, kaya siya napapirma. Sabi ko, bakit ka kasi pumirma? Siyempre ate, utang na loob ko din kasi natulungan niya ako. Sabi ko naman sa bagay, may utang na loob ka sa kanya. Sabi ko, pero wala ba siyang sinabi sa'yo tungkol sa pagbabakasyon niya? So, ang sabi niya daw po, magbabakasyon siya, pero ilang days lang naman. Kaya lang po, inabot na ng buwan, pero hindi naman siya bumalik. Sabi niya, ilang days lang naman. Tapos ako na nga, sinisingil na nga daw po siya ng bangko. So, ito na ang problema niya. So, ito guys, siyempre, ay na naman tayo sa utang na loob. So, sabi ko sa kanya, nothing to worry. Kasi nag-worry siya, baka daw siya matanggal sa trabaho dahil nga sa utang ng kaibigan niya. So, sabi niya nga, parang useless din yung ginawa niyang pagtulong sa akin. Kasi kung matatanggal din daw siya sa trabaho. So, parang naiinis na itong ating kahit sino naman talaga maiinis. Kasi nga sa ginawa. So, sabi ko, may idea ka ba kung magkano ang hulog? Tinanong ko siya, may idea ka ba kung magkano ang hulog nung kaibigan mo? Sabi niya, malaki po yung malaki po ang hulog niya. Kasi nabanggit niya sa akin, may ipapagawa daw siyang bahay. Kaya nga, nag-utang siya. So, yun. So, malaki siguro talaga. Kaya lang, ang problema, hindi na bumalik. So, sabi ko, alam mo, sabihin mo sa tumatawag, sa ako na bangko, kontakin yung employer, kung ganyan-ganyan. Pero, actually, di ko nga alam kung tama yung sinabi ko na kontakin. Kasi, sabi niya, yung employer niya po ay umalis na daw sa tinitirahan. Sa dati nilang tinitirahan. Kasi nabanggit din naman daw po nung kaibigan niya na lilipat sila ng tirahan. And nakalipat na nga yung kanyang yung employer nung kaibigan niya. So, sabi niya, hindi ko alam kung may inis ako dun sa kaibigan ko o kasi nga ganito ang ginawa niya, parang napasubo pa ako. So, eto guys, lagi nating sinasabi ko sa atin lahat, kapag may baguhan, wag naman natin masyadong sila. Yung halimbawa, yan, nakatulong tayo. Pero wag naman ganon. Kung nakatulong tayo, okay. Pero yung ganyang tatakasan mo yung utang at ipapa-shoulder mo doon sa nagpirma sa'yo kasi nga, baguhan pa lang, hindi tama. Pero sabi niya, hindi naman daw siya naka-block. Pero ang sabi niya lang sa akin nung finalo up ko siya, pakibayaran mo muna, ako nang bahala. So, parang sinabi niya na siya talagang papabayaran niya sa kaibigan. And kaya sabi niya, kailan ang bayad naman? Ako nang bahala, yun lang ang sabi. So, sinabi naman niya na meron din akong mga magulang na kailangan kong tulungan. Kasi yung sweldo daw niya, yung sweldo ko po, konti lang natitira para lang doon sa pamilya ko. Paano naman ako? Yun ang problema niya. So, eto guys,
para sa kung may makakapanood nito, wag natin namang abusuhin yung mga bago nating kakilala. Kasi pang ilang ano na to eh, pang ilang nag-message na to sa akin na ganito ang ano. Actually, nakagawa na ako ng content nito. Pero hindi ko iniisa-isa palagi lahat kasi almost same lang naman. Kaya lang ito kasi baguhan, first timer din. At ganito ang nangyari na alam nyo yon para namang parang pang-aabuso yon, parang hindi maganda. Kasi hindi mo nga siya blinak, pero siya naman ang magbayad ng utang mo. Alam mo naman, kaya nga siya nag-abroad para naman, alam niyo yon para makaahon din sa kahirapan. Pero ang ginawa niyo mag-abono ng utang. So, nung pagbakasyon pala, wala na talagang balak palang umuwi yon yung kaibigan niya. So, dinaan lang sa bakasyon talaga at para makautang sa bangko. So, ayan guys, para sa mga baguhan, I'm sure ano kayo masyado sa mga kaibigan kasi nga sa Pilipinas, kaliwat kanan ang mga kaibigan. So para sa mga baguhan na may kaibigan dito or bagong kakilala, kapag nag-offer sa iyo na ganyan, kunyari, bigyan kita ng 1,000, ganyan, bigyan na lang kita ng ganito, ganyan, pakonsuelo. Pag-isipan mabuti kung sa palagay nyo hindi kayo makukumpormiso. Kasi ito na, kumpormiso na siya. So sabi ko naman sa kanya, anyway ka ako, since meron ka namang may communication naman kayo tungkol dun sa uutang siya, yung proof mo na hindi talaga ikaw ang umutang. Ipakita mo ka ako yan. Huwag mong bayaran at kapag kinontak yung employer mo, explain mo, sabihin mo na hindi ikaw yan at ito yung pruweba na nag-guarantor ka lang doon sa kaibigan mo. And although hindi talaga tama yon kasi nga alam mo naman pag guarantor siya talaga ang nagbabayad. So, alam nyo yun, explain mo na lang. I'm sure sa una magagalit yung employer mo. Pero sabihin nyo na lang, maging inosente kayo. Sabihin nyo, wala kasi kayong idea tungkol sa mga ganito. And naisip mo lang kasi nga kaibigan mo sa Pilipinas and tumulong sa'yo dito, so akala mo hindi ka maluloko. So maging biktima ka talaga, pangatawanan mo na biktima ka kako sa ganitong mga masamang kaibigan. So sabihin na talaga natin masama kasi ikaw nga ang mag-shoulder eh. Sabihin natin harsh yun, pero ikaw ba, ano ba sa palagay mo, di ba? Yung magbabayad ka ba nang hindi mo naman, yung hindi mo naman nagamit, 'di ba? Alam niyo 'yon. Yung basta hindi mo nagamit. Napakaniba Basta yun na. Anyway, hindi mo naman nagamit. So, pakinabang, 'di ba? Hindi mo naman napakinabangan yung yung pera na babayaran mo. So, always remember, guys, ha? Maging wais kapag nandito ka sa ibang bansa, sarili mo lang pagkakatiwalaan mo, kahit kapatid, kaibigan, ganon, wala, pinsan, wala. Kaya always pa rin, remember, always choose to be happy and rise up, matuto, di ba? And enjoy your work para hindi nyo ramdam ang pagod. And sana po, always, don't forget to like and subscribe my YouTube channel, Judy Rule 1, and yes, my page, Judy Rule. So, yan lang po. Have a nice day, everyone.